na-recruit, wala na kaming magagawa. Katulad rin ng anak ni Ma'am Mirna, ang anak po niya nag-NPA na. Babae, napakaganda. Nag-aral sa UP Diliman, BSP6 ang kanyang course. Ando na po, namundok na. So bakit kami bumababa? Wala na yung anak namin. Kasi gusto ho namin itatak sa puso at isip nyo na may banta sa mga anak nyo. Na itong pong ginagawa namin ay hindi po ito makasariling gawain para sa amin. Ito po ay isang advokasya para mailigtas ng ibang mga magulang ang mga anak nyo na hindi namin nagawa sa anak namin. So, sa akin po, ibibigay ko na po yung mic kay Ma'am Lorna kasi bago lang po sumampa yung anak niya sa mundo para mas maintindihan niyo po kung ano yung pakiramdam ng isang ina, ng isang magulang na kinuhanan ng anak na sana wag niyo pong naisip na maging tulad namin. Ms. Lorna Estinor, founder and member, Yakap Ang Magulang Movement. Ito
laban sa political activism. Kasi ito, college ako, na year back 1999, estudyante po ako sa UP ito, sa Engineering Student Government. So, ito na lang, paano pa nila i-recruit ang mga estudyante sa loob ng eskwela? Paano pa nila nagkagawa yun? So, ito, personal experience, itong mga recruiter na ito, mga nagsusuot ng uniform nito, mga dati silang estudyante na hindi na na-enroll, naka-enroll. Tapos nagsusuot ng uniform, tapos pumapasok sa loob ng eskwela. Ano yung una nilang catch? Ito yan, merong student council. Taon-taon. Ngayon, pag kayo nakikita sila mga estudyante, oy, gusto sumali na student council. Sige, maging officer ka, president ka na engineering student government. Maganda yan. Siyempre, alam naman yan dagdag credential mo yan O kaya president ng MASCO, vice president ng ganito. Ako doon, personally, naging president ako ng engineering student government. Buong engineering sa directo. Tapos ang nangyari po noon, meron kami systematic po kung sa loob ng eskwelahan. Merong party list, nandun lahat, kumbaga, kung party list namin, Capital Music Park Alliance. Tapos ang kinakasapuluhan niya natin mga League Philippine Students, Anak Bayan, Cabrera, tapos kung mga iba't-ibang mga fraternity kasama doon sa alliance na yun. Ngayon, mag-meet, may mga iba't-ibang mga estudyante, ng mga research so para ma-inspire nagtatalingin naman ng mga mga member ng student council. So bilang sa mga magulang dito na pag hinikayat ang anak mo sa student council, siguraduhin mo na hindi aktivista ka. Kasi doon sa student council na yan, kung paano yan, ito marunong magsalita, o paano mga kampanya, tuturuan kanila. Ayun, magkakaroon talaga ng training yan. Magkakaroon na yan sa simula pa nga lang. Philippine history, grabe yung foundation nila. Naging world history hanggang sa dumating nga sa Karl Marx, Leninism, at Mao Zedong. Na yun, na magiging na nung ideology nila na ang kamatayan ay bahagi lang ng pagkima. Grabe mga arouse, organize, mobilize, na grabe na kapalan libro na ituturo sa inyo. Ayan, meron kayong mga pag-ibig immersion na pupunta kayo sa Laguna, minsan sa Muntinlupa, tapos hindi mo alam kung paano pumunta ron, isasakay kayo sa sakyan. Ayun yun, minsan nakabalot kayo ng item. Kasi ayun pala, ang pinag-uusapan na dito, yung CPP, NPA, NDF. Ayun na pala yun. Ayun mga NDF, National Democratic Group, yung mga Kabataang Makabayan, League of Philippine Students, Anak Bayan, Kinusan Mayuno, Gabriela, ayan po na yun. Yung mga nagaralan po sa Pindyola, ayan na po yun. Kaya, ayun na po sa mga magulang dito ang kailangan po natin gawin, pagtunan natin yung pansin ng mga ating mga anak, hindi po at 17 years old na yan, masarap yung buhay na yan. Kasi sometimes yung mga estudyante natin, yung mga anak natin, minsan walang mga kaibigan sa eskwela natin. And of course, as experience sa pagiging estudyante, you want us to feel belong. Ayun yun, may mga group tayo ng organizations na kasama tayo sa mga tropa. Ayun yun. Tapos magkaroon din po tayo sana sa mga eskwelahan ng mga symposium, seminar tungkol sa mga political activities na yan. Kasi hindi biro, totoo po ito, marami na mamatay kasi pag na-arouse ka na, pag medyo puno-puno ka na ng ideology, na puno-puno ka na ng paniniwala, na tinuro nila, ikaw na mismo magpabolunteer na pumunta sa bundok para maging NPA.
Ayun. Kaya sana po sa mga anak natin, alagaan natin ang anak natin na kahit huwag natin papayaan kahit sa pagdating sa kolehiyo. Ayun po yan. Maraming salamat. Unfortunately, Akbayan at Gabriela. So, ikapalan po natin itong ganitong masamang gawain nila para wala na po sumuporta sa kanila. Yes, ma'am. Mami. Mami, dito po kayo, ma'am. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Ali, International Advisor ng Kabayan International Association. Ako po ay isa sa pagdalalhati ng ating dalawang litong dito. Sino po, meron po dito ang mga senior, tama po? Sino naman po dito yung mga legit na parents na or magulang na? Briefly, share ko po yung experience ko as a college student. Wala na lang po kamo na ng edad ha. At napunan tayo yung kailan yun. Aware po ako sa sinishare nila na. Nagkaroon din ako ng konting kaalaman tungkol dyan. Dahil nakapag-aral po ako sa UP and dahil sa kakapusan ng pera. Pero, pinagpatuloy ko po yung aking pag-aaral. Ang tanong ko po para sa ating butiginang, maaaring isa po sa kanila yung sasagot. Number 1 po, ano po yung when did it came to your realization or kailan po dumating sa iyong kaalaman na nag-escalate na yung sitwasyon ng bata para alam din po ng ating mga magulang dito. Napakalaking bagay po na mabibigyan sila ng tip na ganito na pala yung sitwasyon nung una at naging malala sa ganitong pagkakataon. And para po naman po sa ating kapulisan, sa ating PSP, maraming salamat po sa pagbahagi ng ganitong klaseng activity sa ating mga parents. Ang tanong ko po ay ganito. Since meron tayong primary, secondary, and intermediate o level ng pag-aaral ng mga bata, meron po ba activity, teachings, or program para magbigyan natin ng awareness, babala, or warning yung ating mga students kasi medyo malapit na rin po ako sa mga 10 kemo talaga po, senior na ako. Sa tagal na pag-aaral ko, nung ako ay nag-aaral pa, aware ako sa ganito eh. Pero hindi ko po naranasan na sa elementary, sa high school, sa college, walang nagbigay sa amin ng warning sa school. Wala eh. Meron po ba tayong activity, program, para po makapag-participate o makipagtulungan ng ating mga magulang. Yun lang po. Magandang umaga. Napakaganda po ng tanong mo. Actually, hindi kaya kami bumaba. Ang una po makikita niya sa mga bata, unang-una, kasi papasok pa lang, orientation pa lang po, mga ibang organisasyon na yung nakaharap sa kanila. So, pag nakita po sila doon sa Akbayan na sabi ng school, hindi daw siya legit doon sa loob, pero malaya sila nakakapag-recruit sa loob. Nakikita niyo po pinakaparang sintomas. Unang-una po, yung bata, kung dati siya ay masayahin, nakikahalubilo sa mga kapatid niya, hindi na po kasi meron na siyang confusion na nararamdaman. So, madalas po, nasa kwarto na lang yan. Hindi na na mai-enjoy yung mga ginagawa nating pagkain sa labas. Minsan, pipigilan
Pinipigilan pa niya kayo kumain sa Jollibee o sa mga pang-burgis na kutawagin nila na yung mga pagtanggap sa mga kapitalista, pagkain sa Jollibee, McDo, Starbucks, gawain pang-burgis yun. So sila, ang sinasabi nila, simple pamumuhay, simple pamumuhay at pusang pakikilahan. Hindi na sila pwede manood ng sine. So hindi na nila nai-enjoy yun. Tapos i-encourage na kayo na huwag na tayo kumain sa dito na lang tayo sa matulog-tugo kumain. And then eventually po, kung meron kayong rules, nagkaroon doon sa ating mga magulang lalo pa nag-aaral yung oras. Tama po ba? Pag hindi nila sinusunod yun, magpanik na kayo. At saka, part po yung brainwashing nila ng mga bata sa ating mga magulang. Napansin niyo ba na mag-isang punto na sobrang rebellious ng anak mo na hindi na talaga sila nagpapasaway? Na talagang yung invitation nyo, talagang ina-action nila yung sobra ka. Diba? Na pag tumigil na talaga kayo, tapos sa sundo, lumayas ka na. Yun po yung pinakita sa talagang i-push niya kayo na galitin. Minsan na po gumagawa pa sila ng mga dahilan para lalo kayong magalit. Isa po yun sa part ng kanilang indoktrinasyon na maiwalay ang magulang sa bata. So, pagka nga naman galit na galit ka, napalayas mo yung bata, may sama ka ng loob. Hahanapin mo ko ba siya? Hindi na, di ba? So, isa po yun sa makikita nyo. And then, mawawala po yan ng 3 days. Napaka-importante po nun. Ito po yun talagang malalim po. Katulad ko kay Sir, di ba? Immersion ka tawag doon. Mawawala siya ng 3 days. At talagang pag-uwi niya, sasabihin niya sa'yo, aktivista na ako, wala na lang magagawa. As if, talagang fully decided na siya. Sa edad na 16-17 yun ha. Isipin mo, sasabi yun ng mga anak mo sa akin. Ikaw naman, sasabihin niya sa'yo, dumaan na lang sa'yo at hindi mo ko pag-aari. Ako ay para sa masa. O ang sasagutin mo doon? Dumaan na daw siya sa atin. At yan sila ay para sa masa. Siyempre, katulad ng kay Ma'am, sabi niya, masa din ako. Pero hindi siya naging marahas. Kasi parang, totoo nga naman. Dumaan na naman talaga sila sa atin. May obligasyon natin na ipapakainin, pag-aralin hanggang sa makakain sila sa sarili ng paa. Tama po ba? Kaya, pagka wala kang alam sa receptive recruitment, parang magbabackward ka eh. Parang iisipin mo gusto talaga lumipad ng anak mo at wala ka ng hawak sa kanya. Hindi po totoo yun. Part po yun ang kanilang radikalisasyon nang sa ganun naihiwalay ang magulang sa kanyang mga anak. Nang sa ganun, pagtugtog po ng 18, mark my word, nagpapasampa po sila sa bundok. 18 na kasi diba active na, so wala silang obligasyon ng organisasyon o yung kabayan lang na nasa taas sa kung ano na nangyari sa bata. So, tingnan niyo po at saka nakipag-argument ko sila sa inyo pagdating sa politika, especially pag-usapin corruption, ang usapin ay gobyerno at mga security forces. Yun po yung mga sintomas na dapat nyo makita. At sa pag-ugali, malalaman nyo yan. Pag nag-iba yung anak nyo sa akin, 360 degrees. Since nakikita ko siya araw-araw, nakakasama ko siya araw-araw, alam ko kung sino siya dati at kung ano siya dati. Sa totoo lang po, pinagbandaan niya pa ako. Hindi ka pwede magsumbong. Lahat po ng parents, sinasabihan nila ng gano'n. Hindi ka pwede magsumbong sa mga security forces kasi mapapahamak daw siya. At yung pamilya namin. Yun talaga yung tinatalit sa utak nila. Hanggang sa pudo para hindi sila bumaba na hinahanap na sila ng mga security forces, nare-raping sila, na-torture sila. Kaya yung mga pagtas sa pudo na sila, hindi sila makakababa. Kasi ganyan po yung pananakot nila. So ako, nung tinakot niya ako, talagang takot na takot ako. Gusto ko na lang magpakamareng that time kasi isipin mo, yung anak mo, nakikita mo sa harapan mo, sinisira yung buhay, at ang nagmamando, makabayan lang. Tapos ikaw nanay ka, pinapanood mo lang siya, nakikita mo na pinapatay yung sarili niya, tapos wala kang magawa. Anong pakiramdam
nararamdaman mo bilang nanay? Napakasakit. Yung ibang nanay, ang gagawin nila, itatakbo na lang nila ng tulian yung anak nila kasi sobrang salbahe. Pero hindi niyo po alam, biktima yung mga bata. Kung dahil alam niyo na itong ganitong gawain, ako po, nagalit ako sa security forces. Alam niyo po nung na-recruit ko na ako, lahat ng ahensya ng gobyerno nilapitan ko. Wala akong nakapagpaliwanag sa akin kung ano nangyayari sa anak ko. Ilan ko. Kung ilan po ang cartoon ko, pati yung biyanan ko. Sabi niya, hindi daw sila kumakalaban ng quantities. Kasi sabi ko sa letter ko, na-brainwash yung anak ko. Kasi alam ko na brainwash siya. Hindi po ako pinaniwalaan ng YouTube ko. Ang last ko na nilapitan ay ang army. Sila po ang nakapagpaliwanag sa akin kung ano yung recruitment. Kasi sila yung nakakakita sa mga bata sa bundok na napakabata na namamatay. Dito na lang po, bakit ko nag-NCR natin ng mga isang loro ng mga kabataan? Kasi dito sila kumukuha ng mga estudyante na gagaling para makapag-force multiplier sa bundok, makakita ng mga magsasaka na gagawin ng NPA para sila yung kolekta ng pera sa mga negosyante ng mga politiko. At pagkalit na rin ng ano, yung inkwento, yung mga bata na nasa harapan, bakit na tayo pinagagawin ng kababayan na? Totoo lang sa kayong ganito. Dapat po kayong magalit. Dapat kayong magalit. Nangunguha sila ng mga bata na pinagsasalitahan nila yung mga bata ng gano'n-gano'n na lang. At hindi pwede wala tayong gagawin. Yung galit natin, ilagay natin sa balota. At ipakalat po natin kung anong klaseng mga organisasyon sila, kung mapatay sila ng mga kabataan. And worse, baka ano po yung susunod. So, para naman po sa pangalawang katanungan dito po sir. Isa po ito po ginagawa natin ngayon ma'am. Ito po isa sa mga intervention na ginagawa natin. Nag-invite po tayo ng mga speakers na nagle-lecture ng mga ganito. At saka yung mga community engagement, yun nga po sinasabi ko, tayo ang dapat na nakakaalam na ginagawa ng mga natin. Sa pusa nila-lecture na namin yan. Kaya po ang kinagandang namin. Kasi wala naman tayo pwedeng magawin, hindi mag-lecture na. Pangalanan lang sila. At saka hindi tayo tulog sa kanila. Sila po ang mga lecture natin. Hindi lang po. Kung ganun pa ako sa tanong, magas na sa akin. Nung time na ginagawa tayo yung mga anak ko, napakot kayo, sinasabi sa inyo na inanak nyo lang ako, obligasyon mo, pakinig ng pangalan. Alam ko nung time na yun, hindi ko pa alam dapat mo gawin. Siguro sa time na to, pag ginagawa po tayo ng mga anak natin, parinig tayo ng mga gano'ng salita, ano po ang advice nyo na dapat natin gawin sa mga anak natin, napagaling ng narinig natin? Kapag kanina po yung sinasabi ng mga anak nyo, makinig lang po kayo sa kanila. Buhayin nyo yung, katulad po, kasi yung ginawa ko, inabalan ko sa akin na ang ko namin, yung mga ganyan. Talagang sinabayan ko siya, kasi hindi ko lang nalaman. At nalaman ko sasakal sa sabi ko. So, kailangan ko gawin yun, hindi siya mapasakal. Kailangan ko mag-ingay, mag-cross na ng ingay para hindi siya makakaroon siya mapasakal sa bundok. Kasi iba ko mga kasama na NPA niya, mga babae naman. So, ma-advise ko po sa inyo, marami po mga magulang na nakasama sir na isitubihan na kasama sa bundok ng anak nila. Universal quality po nila, hindi nila kinalakan. Ako nito, sasuggest ko, huwag yung palabanan. Huwag yung sasabayan. Paliwanagan nyo. Una-una, maging aware kayo sa nangyayari sa lipunan. At ipaliwanag nyo yung katotohanan. Na ito yung nangyayari, balansuhin nyo. Huwag nyo siyang pilipinan sa kung ano, pero sabihin sa kanila, alam ko yung ginagawa mo. At meron po kayo ano, meron po kami page na yakap na magulang movement. Pero hindi po kami kontak kayo kung nakakarating po yung programa sa inyong mga anak. And then pwede po tayo gumawa ng programa, maghanap ng mga psychologist na volunteer para makausap yung mga anak nyo. Gagawin na po natin siya isang project or program. So yung talaga po sa akin sabi naman, kasi ito po yung problema namin. Sa totoo lang po, hindi lang po community pinapasok natin. Dahil meron ang teacher's qualities, hirap na nila
hirap po kami makapasok sa loob ng eskwelahan. Ilang beses po ako humingi, sa politiko na po ako humingi ng tulong. Pero dinidigo lang po ako. Kaya ako napupunta ako sa, actually, NGO tayo eh. Pwede tayo pumasok sa NGO dahil na kung legit naman tayo. Hindi po ako makapasok, hirap ako papabarangay, daluhan na po sa pupunta po yun sa mga school. Hindi po mapaya yung mga faculty doon, yung mga director doon, mga principal. Ang daming paraan para makapasok po tayo sa PTT. Kung ang mga magulang dito, mag-push na kailangan meron ganitong programa at isasama ito sa programa, wala pong magagawa ang principal o kung sino sa division. Kung isasama siya sa programa, yun po ang nilagay sa inyo, pagtulungan po natin. Magulang po ang kailangan mag-push dito kasi anak natin sila, mga kapataan ng tuloy ng generasyon. Kung pwede wala kayong pagkakulan, at kung anak ng iba ang na-recruit, at kung iba na na-recruit, sila ang mag-recruit po natin. Safe po yan. At kailangan mo po kami tulungan sa ngayon, ang una natin gagawin, tulungan mo kami na hindi makapasok ang makabayan nila. Kasi yung kabataan parties, nasa pangatulungan po sila ang kabataan, gabriela at akabayan. So, yun lahat po responsibilities. Pero sa lang sir kasi, sa top 10 po, ang nakapasok ay ang kabataan, gabriela at yung akabayan. Noon ko pa narinig yan. Nagpapasabot sa bundok. Pero, magkatuwag po sila ng CPPLA Makabayan lang sa kanilang ginagawa. Mga ilitis na kasi ito eh. So, yung mga anak na mahihirap lang ang pwedeng sumampa sa bundok. So, yun po yung sinasabi ko sa inyo. Tulungan kami ngayong eleksyon na hindi po may boto itong Gabriela, kabataan, at bayan muna at yung akbayan. So, sa mga magulang na nandito, i-contact nyo lang po ako sa Yakap ng Magulang Movement. Kabalikan para sa kapwa, sa pamayanan, sa lipunan. Love kabalikan sa puso ng bawat isa. May layunin tayong dala, magmamahalan, matutulungan, magkakaisa sa adhika. Kung may mali, ating ituwid. Kung sobra, dapat bawasan. Kung kulang, ating dagdagan. Sa tamang usapan, ayos ang samahan. Alab ka balikan, kasama mo ako. Volunteerism is our way of life. Ito'y totoo. Sa bawat sulok ng mundo, dalay pag-asa. Samahang may tatlong M, sa puso'y naglalagabla pa. Sa tamang komunikasyon, tuloy-tuloy ang aksyon. Tulong ay bukas palad, laging handang umagapay. Kabalikat.net International, iisa ang puso't layunin. Sa malasakit, nagmumula ang galing. I love kabalikat, kasama mo ako. Volunteer
life, ito'y totoo. Sa bawat sulok ng mundo, dalay pag-asa. Samahang may tatlong M, sa puso'y naglalakab-lapad. Magmamahalan, magtutulungan, magkakaisa. Kabalikat forever para sa bayan. Sa puso ng bawat isa, may layunin tayong dala. Magmamahalan, magtutulungan, magkakaisa sa adhika. Kung may mali, ating ituwid. Kung sobra, dapat bawasan. Kung kulang, ating dagdagan. Sa tamang usapan, ayos ang samahan. I love kabalikat, kasama mo ako. Volunteerism is our way of life, ito'y totoo. Sa bawat sulok ng mundo, dalay pag-asa. Samahang may tatlong M, sa puso'y naglalagablab pa. Kabalikat para sa kapwa, sa pamayanan, sa lipunan. I-love kabalikat, sa puso ng bawat isa. May layunin tayong dala. Magmamahalan, magtutulungan, magkakaisa sa adhika. Kung may mali, ating ituwid. Kung sobra, dapat bawasan. Kung kulang, ating dagdagan. Sa tamang usapan, ayos ang samahan. I love kabalikat, kasama mo ako. Volunteerism is our way of life, ito'y totoo. Sa bawat sulok ng mundo, dalay pag-asa. Samahang may tatlong M, sa puso'y naglalagablab pa. Sa tamang komunikasyon, tuloy-tuloy ang aksyon. Tulong ay bukas palad, laging handang umagapay. Kabalikat.net International, iisa ang puso't layunin. Sa malasakit, nagmumula ang galing. I love kabalikat, kasama mo ako. Volunteerism is our way of life, ito'y totoo. Sa bawat sulok ng mundo, dalay pag-asa. Samahang may tatlong M, sa puso'y naglalagablab pa. Magmamahalan, magtutulungan, magkakaisa. Kabalikat forever para sa bayan.